awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa... Pilipinas, oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro.
Ang ating DZRH Operation Tulong Team, andyan pa rin po sa Mindanao. Sila po ay naghahatid ng tulong sa ating po mga kababayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Mamaya-maya po tayo po ay makikibalita dahil kanina nga pong umaga, mula po sa Dadjanga sa West, sa barangay at Barangay San Jose dyan po sa General Santos City, ay nakapagbigay na po ng tulong ang ating DZRH Operation Tulong. Naghatid na po sila ng hot meals kanina pong umaga dyan. Pero ngayong hapon naman po patungo ang ating Team Operation Tulong sa Cotabato City naman. Pero bago po yan, tanggap muna tayo ng report. Dahil ang masamang panahon, pinangangambahang makaapekto sa mga nilindol sa Mindanao. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Nilindol na, dinahapa ang ilang lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol, earthquake noong nakarang linggo. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, nakaranas ng flash floods dulot ng thunderstorms sa ilang area sa Gran Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental nitong weekend. Pansamantalang isinara ang tulay sa Barangay Canalo dulot ng pagtaas ng tubig, habang nagpatupad naman ng forced evacuation ang dalawang barangay sa may Jose Abad Santos dahil sa pinangambahang o pangambang maapektuhan sila ng rain-induced na pagguho ng lupa. Gumanda man ang panahon ngayong araw na ito ng Lunes dyan, sinabi ni Alejandro na nangangamba pa rin ang otoridad na maapektuhan ng pag-ulan ang nagpapatuloy na response operations. Pakinggan natin ang opisyal. Worry lang natin pag nag-deteriorate yung weather, nagkaroon ng thunderstorm, local thunderstorm, it will delay or hamper yung aming relief operation, lalo na when we use air assets, no? Like the Black Hawk. So yun po ang epekto niyan. Umabot na sa 65 ang napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. Batay sa huling tala ng OCD, 1,447 na napaulat na sagutan habang may 36 pang nawawala. Sabi ni OCD Deputy Administrator Asek Rafi Alejandro, marami sa casualties kasama na ang mga missing victims ay naitala dahil sa landslides dulot ng lindol. Samantala, din ni CDA o Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros na pinaka-hinahanapan nila ng paraan sa mga oras na ito ay temporary shelters sa mga apektado pa ring mga biktima. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Kaugnay pa rin ang mga nararanasan nating pag-ulan. Makibalita tayo sa DOST Pag-asa kung ano bang ating aasahan bukas at sa mga susunod pang araw sa kalagayan ng ating panahon. Nasa kabilang linya na si Ma'am Glyza Esculiar. Magandang umaga, Ma'am Glyza. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Para po sa lagay ng ating panahon, buong bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan. Ngunit asahan na po ang malaking posibilidad ng mga panandaliang ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalo na po bandang hapon o gabi. Kaugnay po niyan ay meron pong pinalabas na thunderstorm advisory. Number 14 na po ito, ang NCR-PRSD. 2:45 p.m. po ngayong hapon. Nakasaad po dito na ang moderate to heavy rain showers na may kasama pong mga pagkidlat at malakas na hangin ay nararanasan ngayon sa Quezon Province, specifically sa General Nakar, San Antonio, Mulanay, San Narciso, Catanawan, General Luna, Lopez, Buenavista, Macalelon, Ginyangan, Real, Infanta, Mauban, Sampaloc at Lukban. Gayon din po sa Bulacan, specifically naman po sa North Sagaray, Doña Remedios Trinidad, San Jose del Monte, Marilao, Santa Maria, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Baliwag at Angat. Dito sa Metro Manila, ang mga areas po na inuulan ay Quezon City at Caloocan. Sa Rizal naman po ay Rodriguez, Antipolo at Tanay. Sa Pampanga, Mabalacat, Angeles at Magalang, Arayat, Porac, Candaba at San Luis. Sa Zambales ay Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig. Sa Tarlac naman po ay San Jose, Mayantok, San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Herona, Panique, Moncada, Tarlac City, Capas, Bamban, Concepcion at La Paz. Meron din po sa Nueva Ecija, ganon din po sa Laguna at meron din po sa malaking bahagi ng Batangas. Inaasahan po magtatagal ito sa loob ng 2 oras.
Ma'am At yan po ang Glyza, latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar. Ma'am Glyza, Opo. ilang katanungan lang po, ma'am. Ito, bago nga po natin kayo makausap, ni-report po ng ating reporter na ito nga pong Mindanao ay inuulan. Ma'am, ano po bang inaasahan nating panahon pa rin po sa Mindanao? Lalo na po, ay sila na po ay nilindol, tapos ngayon inuulan po sila. Katulad din po dito sa Metro Manila at ilang bahagi pa po ng bansa. Malaki po yung chance ng mga localized na mga pag-ulan o mga panandalian, ngunit bigla ang malalakas na busang ulan ay malaki rin po ang chance. Lalo na po sa Socsargen at Davao Region kung saan po yun po yung pinaka-nakapektuhan po ng lindol. This week, ma'am, itong linggo pong ito, ganyan po ang forecast natin, ma'am? Yes po, pero pagdating po ng simula Sabado po ay magiging mas makulimlim po ang panahon dahil may nakikita po tayong sama ng panahon na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo at pwede po ito nitong pairalin muli ang habagat dahilan para dito sa Mindanao, umpisa po sa Mindanao, araw po ng Sabado ay maging makulimlim na po ang panahon sa malaking bahagi nito. Speaking of sama ng panahon, ma'am, ilan po bang inaasahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan po ng June? Ngayong buwan po ng June ay inaasahan po natin na ang bagyo ay forecast po natin isa o dalawang bagyo po. Isa o dalawa. Ang isa na dito, ma'am, yung binabanggit nyo pong posibleng pumasok sa Sabado, araw po ng Sabado. Tama po. Kung sa TC threat po ay nasa low pa rin po siya, pero dahil matagal-tagal pa naman po ay posible po na tumaas po ang chance nitong maging isang bagyo. Kung depende po sa mga susunod po na ng ating mga weather model. Tsaka, Ma'am Glyza, kung sakaling maging ganap na bagyo at pumasok po sa Philippine Area of Responsibility, ano na po ang tawag natin dito, ma'am? Ang susunod pong pangalan ay Francisco. Francisco. Yun, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Glyza. Maraming salamat din po. Ang nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa, si Ma'am Glyza Esculiar. Binabanggit po ni Ma'am Glyza sa ating mga kababayan hanggang ngayong linggo po. Inaasahan natin na medyo masama ang ating panahon. At araw naman nga po ng Sabado, posible pong may pumasok na bagyo. Sama ng panahon po sa Philippine Area of Responsibility. At kapag pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility at ganap pong maging bagyo, tatawagin po itong Bagyong Francisco. Yan, kaya po tayo'y mantabay, makinig lang po, tayo makibalita lang sa DOST Pag-asa para sa mga susunod pa nilang forecast. Pero paalala pa rin sa ating mga kababayan dyan, wag ho nating kalilimutan ng ating mga payong. At sa mga wala namang payong, today is well day. Ito na ang inyong chance. Senyales na po ito sa inyo para bumili kayo ng payong. At siguro yung iba naman sa ating mga kababayan, kung hindi naman payong, bumibili ng raincoat, ng kapote, at bota panangga sa baha. Parati din po nating binabanggit na kapag may baha, huwag agad-agad lulusong, lalo na kung hindi naman hindi mo naman masyadong gamay, hindi alam ang lugar para naman tayo makaiwas sa sakit at syempre sa disgrasya na rin. Bukod po sa sama ng panahon, pupuntahan po natin mamaya, makikibalita tayo sa Mindanao. Yung binabanggit nga po natin na andoon ang ating Wonder Woman, ang ating DZRH Operation Tulong Team. Dahil papunta po sila ngayon sa Cotabato City para maghatid po ng hot meals. Mamaya po, makakausap natin ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Patungkol pa rin po sa lindol, sumampa na po sa 65 ang death toll at mahigit sa 1,400 ang nasugatan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo na din sa 176,186 na pamilya ang naapektuhan ng matinding kalamidad na tumama noong June 8, 2026. Mula sa nabanggit na bilang, 3,180 ang pamilya o 736,386 na individual ang nanunuluyan sa mga evacuation center.
habang 14,687 o 59,013 katao ang nasa labas ng evacuation sites. Samantala, 36 ang napaulat na missing, bagamat ang impormasyon ay isinasailalim pa sa validation. 40 naman pong syudad at bayan ang isinailalim sa state of calamity dahil pa rin po sa matinding pinsala ng magnitude 7.8 na lindol dyan nga po sa Mindanao. Kaugnay po niyan, inihahanda na ng Department of Social, Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo nitong matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya tulad ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Gayon din ang iba pang hindi saklaw na mga relief packs. Dagdag pa, agad umanong sisimulan ang pamamahagi ng cash assistance sa oras na matanggap ang validated na listahan mula po sa mga lokal na pamahalaan. Sana naman po ito ay lahat na mga kababayan nating apektado po nitong magnitude 7.8 na lindola ay mabigyan po. At sa punto pong ito, tayo na makibalita mula po sa ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan dahil patuloy nga po ang pagbisita natin na paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol dyan po sa Mindanao. RH13 May Binauhan, Wonder Woman, nasaan po kayo ngayon? Yes, ipiwi na. Ayan, kumusta ang signal namin? Okay pa naman, ano? Miss May, okay po. Okay na okay ang signal. Oo, kasi, may pagkakataon, lalong-lalo na nung day 1, ay wala tayo halos signal. On and off, ano? At anyway, ipiwi na. Of course, maraming salamat, ano? At ikaw ang umaantabay sa ating programa. But anyway, third day, no, ng ating Palugaw Feeding Mission sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang epicenter nga po ay sa Maasin, Sarangani. Yung mga barangay ng Dajangas West at San Jose ang tinungo ng Palugaw team ng DZRH Operation Tulong at syempre ang team lingkod Lapid, ni Senator Lito Lapid. Pasado alas 8 ng umaga nang umarangkada yung ating paalmusal na mainit at masarap na lugaw. Ano ba sabi nila? Lami, no, di ba? Mainit at masarap. Lami. Oo, sa mga kababayan nating lindol nga po sa barangay Dajangas West. At alam mo kanina, nakakatuwa, parang sabi namin, parang hindi na puputol yung pila. Yun pala, marami palang purok ang bububuo doon sa barangay Dajangas West. Yung barangay na yan, ipiwi na, kung saan naroroon yung ating mga sister station, ang DZRH News FM, News FM na General Santos City at syempre yung isa pa yung Love Radio. So nandoon tayo sa barangay na yon at na ating nakita yung syempre yung sitwasyon din ng ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Ang haba ng pila, kung makikita mo kung oo nga, Miss May, naka-flash sa ating screen. Sobrang haba ng pila ng ating mga kababayan. Alam mo naman back to back kami ni Isa pagdating sa reportorial natin. Anyway, so makita mo nakaubos tayo diyan ng tatlong malalaking kaldero ng lugaw. Oo, grabe. So about 800 o 900 individuals. Kaya tuwang-tuwa si Kapitan, yung kanilang chairman, na talaga namang nagpapasalamat at narating natin ang kanya pong barangay na nung una pa man nandyan pa tayo sa Metro Manila ay kausap na natin lagi si Kapitan Yolando Yaying Acharon na nandun din at tinikpan din yung ating Palugaw. Alam mo, natutuwa lang tayo kahit ang dami nating, alam mo na, pagka tayo ay nasa ganitong operation, halos di tayo natutulog, moving tayo from one place to another. Talaga namang yung pasasalamat at pagsasabing masarap ay nakakatanggal ng pagod, at of course ng antok sa ating team na talagang kanina from barangay Dajangas West ay umakyat tayo ng bundok, ipiwi na. Ewan ko lang kung nakita ninyo yung ating mga videos kanina kasi medyo umuulan-ulan na. Nagpunta din tayo sa barangay San Jose at doon natin nakita, hindi pa yata, baka hindi natanggap yung ating mga videos, doon namin nakita yung
yung alam mo yung tawag nito, ating mga infrastructure project, yung mga tulay, tama ba yung Sir Dolly, na alam mo yung ilalim ay nawala. Oo nga, Miss May. May pinadala ang mga litrato dito si Aiza. Grabe ang nangyari sa kalsada. Oo, tapos mga bundok na, na hati-hati. Alam mo yung ganun, na talagang nung una, medyo natapon yung lugaw natin. 2 kaldero ang tumila. Alam mo yun, napuno yung lugaw. Tapos siguro yung tawag nito, lubak-lubak, tapos yung may hindi pantay yung kalsada na dinadaanan natin. Pagdating namin doon, natapon yung napakainit na lugaw. Nakalahati ba, Miss May? Nangalahati. Nangalahati. Kasama pa naman natin ang team team ng Love, I think Love Radio, no? Tama. Love Radio team natin, sina DJ Daddy Dax, si DJ Sexy Mickey, at si Ma'am Len Aragon. Nakasama natin doon. Pero siyempre lagi natin kasama ang Sir Dolly Ladrera. Alam mo, ito'y hindi lang team ng ng DCRH Operation Tulong, Team Lingkod Lapid, kundi ito rin ay pinagsama-samang team ng ating mga sister stations dito sa Mindanao. So day 1 pa lang ang Sir Dolly Ladrera, napakasipag. Maya-maya kausapin natin, tingnan natin. Boses pa lang, baka magulat ka. Napakagaganda ng mga boses nila. Palibasa nga sila yung ating mga kasama. Of course, sila yung mga DJ dito sa bahagi ng Mindanao. Kaya unang-una, siyempre, pasalamatan natin, katuwang natin ang Sir Dolly Ladrera. Siya ang ngayon ang SM, no? Station Manager ng DCRH News FM and Love Radio Coronadal. Kasama ang kanyang team. Ang team niya si Kuyang Tonton Magbanwa. Naku, Diyos ko, talagang sobrang pagod na ng mga to, pati si Jovil Africa. Sila yung ating mga piloto. 3 tayo na convoy na sasakyan. Yung sasakyan ng Easy Rock, L300, at yung sasakyan ng Love Radio, L300 din. Of course, kasama din natin yung kanilang piloto ng Easy Rock, si Kuyang Litoy, Angelito Lozada. 3 yung ating piloto plus Sir Dolly Ladrera. Saan ka pa itiwi na? Yung team. At siyempre yung mga residents, ayan, mayroong mga tumutulong din sa atin sapagkat konti lang yung ating tangay-tangay na team dito. Sabi ko nga sa iyo, nung una kala ko left and right lang, buti na lang may gitna. yung ating head cook, si Orlit Bison, yung ating marketing, si Miko Derilon, at yung ating logistics, si Camulong Resede. So yan 3 yan, mga veterano sa ating palugaw. Sabi ko nga doon sa team, kung pwede lang bit-bitin lahat. Oo, mabilisan talaga. Kaya imagine niyo na lang yung oras ng aming idlip lang, dahil yung travel time, talaga naman imagine mo, nandun kami sa area ng Jose Abad Santos, diyan tayo nagsimula. Jose Abad Santos, ginabi tayo magdamag kasi doon kami nasira ang timetable namin doon sa pagbili ng mga bottled water. Oo nga, Miss May, kamusta nga po yung pagbibili nyo ng bottled water? Kasi syempre, ubusan po yan. Ang daming gustong bumili. Talagang ubusan. Mabuti na lang magaling yung aming dito, yung aming team ng Sir Dolly Ladrera at siyempre si Tonton. Si Tonton yung takbuhan namin si Tonton yung lahat ng mga supply na kakailanganin namin, all out support sila, kaya sobrang nagpapasalamat tayo sa kanila. Although talagang nandun yung hirap din ng pagkuha dahil nga alam mo na daming nangangailangan, daming mga pinagde-deliveran sila, kaya maging tayo naghahanap kung saan na meron. Miss May, ilang katanungan lang po. Kaninang umaga, Miss May, binabanggit ni Aiza na noong andun kayo sa The Jungles, panglimang lugar nyo na binibigyan po ng tulong, binibigyan ng hot meals. Ngayon po ay patungo kayo sa Cotabato City. So, bale pang-6 na ito, Miss May. Oo, moving na kami. Sabi nga natin, sinikap natin. Yung day 1 nga, di ba? Doon tayo sa Abad Santos, dyan sa may Davao Occidental. And then travel, mahaba yung mga travel time. Yun ang medyo And then tayo ay nagtungo na sa Sarangani. Via nag-Jelsan and then Sarangani. Alam mo,
Ang balak lang namin sa Sarangani, kung ano lang yung pinakamalapit kasi nung nandyan pa tayo sa Metro Manila, di ba hindi pa napapasok yung mga lugar. But then, nagkaroon tayo ng chance na papasok na yung Glan. Alam mo naman ang nangyari yung sa Glan. Sarangani. O kahit madilim na, sinikap nating mapaabot yung ating mainit na lugaw. Kaya tuwan-tuwa yung ating mga kababayan, particular dyan sa Purok. Anong barangay ngayon? Anyway, Lago, no? So, yan yung barangay Lago, diyan sa Glan, Sarangani. From Malapatan, sa Malapatan, napakarami tayong mga kababayan doon, Itiwina. Napakarami, no, na nasa evacuation center pa. At kung masisend namin lahat ng videos and photos diyan sa may barangay Sapu Masla at barangay Sapu Palido, ang dami tayo mga kababayan na narating dyan. At alam mo, doon ako naniniwala ang lakas ng DZRH, napapakinggan talaga sa bahagi ng Mindanao sapagkat kilala tayo, no, ng ating mga kababayan. Alam nila yung ating mga programa at yung ating mga pangalan Itiwina. So then, from there, ay kahit gabi na nag-travel back tayo sa General Santos City para magluto ulit. Alam mo, imaginein mo, travel, luto. Travel, luto. Alam mo, yun yung sinikap natin. Kaya tayo ay talagang saludo sa ating Palugaw team na kasama ngayon at syempre yung ating mga support teams. Of course, pasalamatan ko lang, baka makalimutan. Go ahead, Miss Amy. Ang Sir Rico Dayok, no? Of course, ang Love Radio, no? Love Radio Davao, ayan. Easy Rock Davao. And then dahil sa Davao City, diyan tayo nagsimula, no, na ating staging area natin ng planning. And then of course, pasalamatan din natin ang Sir Wilson Etrata, no? Huwag natin kakalimutan ang Sir Wilson Etrata, ang ating mga FM station manager na talaga namang all out ang suporta sa atin mula dyan sa Davao City. O yung kanilang piloto nga, ang ating piloto ngayon. Maraming salamat. Tangay-tangay natin ang piloto ng Davao City, no, ating Love Radio Davao City, si Kuyang Litoy, at syempre ang Easy Rock team ni again Sir Rico Dayok. And then namit ko rin yung kanya may bahay si Mama Marifel. Hi Mama Marifel, nakatutok yata sila ngayon. Kaya sila yung una na nag-ano sa atin, na nag-host sa atin para makapagpahinga tayo kahit konti bago natin simulan yung araw ng ating paglalakbay. Maikli lang, Sir Dodi, sabi ko sa iyo, kailangan pakinggan ng boses. Hi Sir Dodi, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Dodi. Magandang hapon po sa inyo sa lahat ng nakikinig ng DZRH. Magkakasama ko kami ni Miss May. Alam mo, Miss May, talagang nakakantig ng puso. Yung nakikita natin yung mga kababayan natin. Siyempre, ang lahat po ng mga iba't ibang sangay po ng ahensya ng gobyerno, nakikita natin sa field. Talagang concerted effort, ika nga, para makapagbigay ng tulong at somehow makapagbigay ng saya sa mga apektado ng naturang lindol na tumama rito sa Sarangani at General Santos. Sir Dodi, isang tanong lang po. Siyempre po, mula po kayo sa Mindanao. Bukod po, Sir Dodi, sa mga sinisigaw ng ating kababayan na kailangan nila ng pagkain, relief packs, ano pa po yung mga kinakailangan po nilang tulong? Sa mga nakausap natin sa mga biktima ng lindol, ang gusto nilang magkaroon, ika nga ngayon, a week after the earthquake struck, yung mga banig, mga sleeping materials, yun ang gusto nila. Pero sa kasalukuyan, nakafocus ang LGUs ngayon sa rebuilding, ika nga, ng mga apektadong mga business establishments, pati yung mga pampublikong mga gusali na nasa lantarin ng lindol. Kasi nga, syempre, merong mga bahay, Sir Dodi, na as in, nasira na talaga, wala na pong pag-asa. Pagka ganito, Sir Dodi, ano po ba ang inaasahan pong tulong mula po sa LGU? Bibigyan po ba sila nung parang munting pabahay program or ano po, Sir Dodi? Sa kasalukuyan, nagkakaroon pa rin ng reassessment. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang reassessment dun sa mga biktima ng lindol. Pero sigurado ako kasi nakalinya na yan nakatanggap ng mahigit 100 million pesos ang local government unit ng General Santos City mula naman sa Local Government Support Fund ng Palasyo ng Malacanang. At sigurado ako nakalinya ang mga tulong at pinansal para sa mga biktima ng lindol at mga iba't ibang pamilya na nasa lanta ng naturang trahedya.
Ayun, at least Sir Dodi, merong aasahan ng ating mga kababayan. May nilulook forward silang tulong mula sa ating pamahalaan. Yes. Mhm. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Sir Dodi. Miss May, salamat. Medyo malayo-layo pa itong tatahakin natin. Mga 4 na oras pa papunta Cotabato City. Yes. Yes, Sir Dodi. O, di ba? Kasama namin kayo, kampante ko kasama ang Sir Dodi Ladrera. All out, sabi ko sa iyo, all out support ang ating mga sister station sa ground. At mamaya ay pupunta tayo sa, of course, nandiyan ang ating kasamang Kuyang Jun Di Makutak, na nakaalalay sa atin. Tayo nga ay kasama natin, makakasama natin siya dyan naman sa ground ng Cotabato. So yun, yung ating katulad ng sabi ng Sir Dolly ay papunta na tayo, traveling na tayo, papunta ng Cotabato, kung saan mananatili tayo doon 2 araw yung ating healing mission. Pero ang natutuwa lang tayo every now and then, itiwi na yung mga pagkakataon na ganito na malayo man tayo, pag narinig nila yung DZRH Manila nakakarating dito, ay alam mo yung saya, nakikita mo yung ngiti sa labi ng ating mga kababayan. Miss May pala, matanong ko lang po. Operation Tulong. Matanong ko lang, ngayon ba Miss May, meron pa po kayong nararanasang mga aftershocks? May mga time na mga pinupuntahan nating area, meron pa rin. Pati tayo, nararamdaman natin yun. Ayun. Kaya ganun din naman syempre yung ating mga kababayan. Kaya ngayon marami sa kanila yung iba nag-tent sa labas ng bahay, nasa labas ng bahay. At habang yung iba naman ay ongoing din yung mga assessment din, nakikita natin sa bawat lugar na ating tinutungo. Kaya nga kilover natin from Davao, Occidental, of course to Sarangani, and then General Santos City, and then of course Cotabato. Ayun. So, yan muna. Yan ang ating meron pa kaming 2 days, 2 days pa, Miss May. Mananatili sa Mindanao. At siyempre tayo ay of course from Manila Broadcasting Company, of course, ay naipahatid natin yung mga tulong sa pamagitan ng ating mga partners. Yan, of course, ang Team Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid, at siyempre ang Aboitiz Power at ang Davao Light, na kasama natin sa area ng Davao, at maging sa Cotabato, makakasama natin sila. So ating mga partner na naririyan at nakaalalay sa ating misyon para sa ating mga kababayang biktima ng malakas na lindol dito po sa may bahagi ng Mindanao, Ipiwi na. Ayun, mag-ingat kayo, Miss May. Ingat po kayo dyan. At for sure, meron pa mga kababayan nating nag-aantay, lalo na itong mga taga Cotabato City. Nag-aantay na yan ng inyong palugaw. Oo nga, maraming salamat. At marami na rin tayo. I think, nakaano na tayo, almost 5,000 na mga kababayan nating naabot ng ating palugaw. At of course, madadagdag dyan yung Cotabato City. So, pansamantalang ipiwi na at tayo'y lalakad na. Na tayo ng Cotabato. Medyo maganda ang panahon pa. May mga pagkakataon makulimlim, at may mga pagkakataon may mga pag-ulan-ulan. Pero yan ay naranasan natin talaga dun sa Davao Occidental at kanina bahagi ng General Santos City, pero hindi naman ganun kalakas pa. Okay, pansamantala, sa pangalan ng buong pwersa ng ating team, DZRH Operation Tulong, ayan, at of course, ang ating kasama natin si Iza, ayan, pansamantala mula dito, nandito pa tayo sa General Santos City, ayan, at Sir Dolly Ladrera, maraming salamat. Ton, thank you sa ating mga piloto. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Yan nga po, binabanggit ni Miss May, marami ng mga kababayan natin ang nakatikim ng lugaw mula sa DZRH Operation Tulong, at marami pang makakatikim oras na makarating sina Miss May dyan po sa Cotabato City. Sa atin naman pong pagbabalik, makakausap po natin ang punong barangay nitong Barangay San Jose sa General Santos City, si Sir Abdul Rahim Paidumama. Mamaya po makakausap po natin siya. Kamustahin po natin ang kanilang sitwasyon ngayon dyan sa Mindanao, dyan po sa Barangay San Jose. Dahil po yun pang binabanggit kanina ni Miss May,
na ilang kalsada po ang nasira dahil nga po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras 3:40 ng hapon. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa paglilingkod sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour.
3:45 na po ng hapon. At makakausap nga po natin, maya-maya lang po, ang punong barangay po ng San Jose sa General Santos City. Barangay San Jose, dyan po sa General Santos City. Walang iba kundi si Sir Abdul Rahim Paidumama. Mamaya po makakausap po natin siya dahil po binabanggit nga kanina ni Miss May na iyong sobrang napinsala, sobra pong naapektuhan po ng lindol ito pong Barangay San Jose dyan po sa General Santos City. Maya-maya po pupuntahan natin yan, makakausap natin ang punong barangay. Pero bago yan, batiin ko po muna ng happy birthday, maligayang kaarawan kay Sir Carlos de los Santos. Ito po ay Assistant Project Officer ng Operation Tulong Voltracom. Happy birthday, Sir Carlos de los Santos. Ayan, maya-maya po inaayos po natin ang linya dahil sa bahagi po ng ikatlong araw na pag-abot sa mga kababayan natin na dyan nga po sa naapektuhan ng lindol. Isa po ang Barangay San Jose ang pinuntahan po ng Team Operation Tulong ngayong araw. Kanina nga po sa daan patungo sa lugar, bukod po sa sobrang tarik, ito ay makikita mo yung epekto po ng lindol dahil sa dami po ng mga ukang bahagi ng kabundukan. Senyalis nga po na nagkaroon ng kabi-kabilang landslide. Makikita po natin, iko-flash po ng ating television tech yung sitwasyon po ng kalsada sa kanila. Ayan, makikita po natin sa ating screen na nasira ang ating kalsada at bukod sa nasira, parang ang kabuntukan ay nahati sa gitna, nahati sa dalawa. Ang nakakatakot pa nga raw po dito, karamihan po sa kanilang kalsada o tulay ay gumuho at halos kalahating bahagi nga po nito ay bumigay, bagay na maaaring magdala ng panganib lalo na sa mga motorista na labas-pasok sa lugar. Kanina nga po habang bumabiyahe ang ating Operation Tulong Team dyan, yung lugaw nga pong daladala ng ating team ay nangalahati dahil nga po sa nasira yung kalsada. Syempre, uuga-uga sila doon. Kaya ang nangyari, yung puno nilang kaldero na dala-dala papunta sana sa Dajangas, nangalahati na. Sa paghatid nga po ng tulong kanina sa mga kapatid nating naapektuhan ng lindol, ang panawagan po nila ay bukod sa malinis na tubig at pagkain, ay maayos pong higaan dahil kasalukuyan po ang nagsisilbi nilang tirahan ay mga luna lamang. Mamaya po makikibalita tayo. Tatanungin natin si Sir Abdul Rahim at syempre bigyan natin siya ng pagkakataong manawagan sa ating government officials, sa gobyerno kung ano nga ba talaga ang kailangan pa ngayon ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol dyan sa Mindanao. Sa atin po yung pagbabalik, Pilipinas ang oras at 3:48 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 6 na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Maraming salamat po muna sa Aboitiz Power at Visayan Electric at muli tayo nakapaghatid ng libreng sakay sa Toledo City, Cebu kasama ang Yes FM Cebu. At salamat din sa Aboitiz Power at Davao Light sa Davao dahil nakapaghatid din tayo ng libreng sakay kasama naman ang Love Radio Davao. Nakapagsakay po tayo ng 65 na mga kababayan natin mula po sa Cebu noong Miyerkules at 105 naman na mga kababayan natin sa Davao. At hindi lang yan, dahil hatid din nila ang pamatid uhaw na tubig, panangga sa init ng panahon at mga papremyong hatid ng Aboitiz Power para sa biyahe ng ating mga pasahero. Abangan po ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Makinig lang sa DZRH Yes FM Cebu at Love Radio Davao para malaman kung saan ang susunod na activation ng hatid ng Aboitiz Power, Visayan Electric, Davao Light, Operation Tulong at DZRH.
Yan, maraming salamat po. At bukod dyan, puntahan po muna natin, makibalita po tayo dyan sa Davao. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am May Duldoco, ang barangay kagawad po sa Barangay San Jose, General Santos City. Magandang hapon po, Ma'am May. Magandang hapon po. Opo ma'am, nakita po namin kanina ipinadala po dito po sa amin ang litrato ng lagay po ng kalagayan po ng inyong mga kalsada dyan sa San Jose. Kamusta po kayo mama? Ang totoo po niyan is lahat po tayo nga dito sa Barangay San Jose po ay hindi natin masabi na maganda naman ang pero nagiging positive lang naman ang iba, karamihan sa atin, pero karamihan po ay talagang nalungkot. Marami pong nasalanta sa atin ng mga kabahayan, may mga bahay po na hindi na po natin pwedeng matirahan. So kung ako, sa akin naman pong sarili, okay naman po ako, pero syempre bilang isang frontliner at the same time public servant, ginagawa natin kung ano po yan. Since day one po, nandito po tayo para po sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga kasamahan. Mama, nakikita namin dito sa litrato, sa videos po ng kalagayan dyan sa inyo. Tama po ba ma'am? Parang nahati sa gitna, ito pong ating kabundukan. Landslide po yung tinatawag natin dyan. Opo, sa karamihan po sa ating mga purok na nasa taas po, sa mga bundok po natin na purok. Ang Barangay San Jose po kasi ma'am is ang border, ang karatig bayan po natin ay ang Tiboli na tinatawag natin dito sa kabilang side. Tiboli po yung sa katabi rin po ng Lake Cebu. Opo, and then pero ang ating purok, ang ating barangay po is composed of 34 purok na ang karamihan po ay nasa mataas na lugar. Kaya ho, prone, na nakakaranas po sila ng landslide sa ngayon. Opo. Ma'am, kumusta naman po ang ating mga kababayan na nakatira po dyan sa prone area po ng landslide? Opo, ang Barangay San Jose po ay nag-establish tayo. Meron tayong, sa ngayon, 6 na po na evacuation centers po dahil yung gaya po ng ating purok tanda, na isang purok po yan, talagang nilikas sila at nasa ibaba na po sila sa isang safety na lugar para po sa kanila din po kasi hindi na po talaga magagamit dahil aside sa nag-landslide, ang kanilang daanan din nila, pati na po na rin po ang kanilang mga kabahayan. Mama, ano po ba ang sinisigaw po ng ating mga kababayan? Ano ang hiling po nila, lalo na po ngayon na bukod nga po sa lindol, parang inuulan din po kayo dyan sa Mindanao? Opo, kadalasan po tuwing hapon na nagkakaroon dito ng ulan. At yun na nga po dahil ang ating mga karatig purok dito is nasa matataas na lugar. So, nasa high risk po sila para sa landslide po natin. And lahat naman po sila is talaga pong nangangailangan ng tulong. Dahil po, meron tayong 460 po na kabahayan na totally damaged na na-declare. And nasa 972 po na partially damaged. Kung sa evacuation sites naman po natin, sa 6 na evacuation sites, malaki-laki na rin po yung mga nasalanta na displaced din natin sa evacuation site. So, sobra na ho sila 1,000 ang mga apektado ng mga bahay. So, ang una-una po nilang hinihingi at kami po ay bilang isang opisyal ng Barangay San Jose, kami po ay humihingi ng tulong sa mga taong may malambot na puso at willing pong handa pong magbigay ng extend ng kanilang tulong sa mga nangangailangan dito po sa amin. Una-una po ang kailangan po namin talaga ay yung mga basic like food po nila sa pang-araw-araw na pantawid nila. Kasi anyway, meron naman pong nagbibigay sa atin, pero syempre po hindi po yun sapat. Gaya rin po ng tubig kasi nga po walang tubig. Kuryente po, wala talagang kuryente doon sa matataas na purok natin.
mga gaya po yung mga hygiene kits kasi wala na rin po silang and ang pinaka-sense and ang ano ko po bilang health gagawa doon health din po is yung kailangan siguro din natin yung mga psychosocial activities o yung child friendly activities natin para po sa kanila, parang mental like debriefing o mental stress nila. Yung, di ba, lahat sila dumaan sa trauma, lalo na yung mga kabataan at saka mga elderly natin, ma'am. Sige, ma'am, panghuli na po, ma'am, ano pong mensahe nyo po sa inyong mga kababayan na siguro sa ngayon ay nangangamba pa sa nangyayari po dyan? Okay. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa Pong May Kapal kahit po naranasan namin ang ganitong disaster sa ngayon. Pero wala pong buhay na maraming pong buhay ang nawala sa amin. Meron po kaming isang kasamahan po dito na nagngangalang Celso Melody na hanggang ngayon pa po dahil na ng landslide, hindi pa po nakikita. So, yun lang naman po ang isang casualty namin. And ang kadalasan naman po sa kanila, yun po nga, nagpapasalamat kami kahit papaano dahil hindi kumpara sa ibang barangay, marami pong apektado at nawalan ng buhay. Sa amin naman po is patuloy lang kami nagdarasal para po sa kaligtasan at proteksyon ng bawat isa. Patuloy din po ang Barangay Council, kagapay po natin at iba't ibang mga private po nating mga sponsors and donors sa mga para may taguyod nila yung pang-araw-araw nilang pagkain at mga kailangan. At ang ano po is ang suporta nandito lang po sa atin, sa kasama lang po natin at araw-araw naman po nandito ang mga barangay council. Handa po naman po kaming umakyat kahit anong oras, lalo na ang aming kapitan. Kahit anong oras po pag tinawagan kami, maakyat agad kami sa kanila kahit nakamotor lang kasi yun lang po ang way natin para makaakyat tayo sa mga lugar na nasa mataas dahil nga po sa landslide. Sa lahat po ng ating mga kababayan ng Barangay San Jose, ng General Santos City, alam kong kaya natin ito, babangon po tayo, bilang kailangan lang po natin mag-pray at ang giya, ang guidance ng ating Panginoon at tulong na dapat naiabot is i-appreciate po natin, no? Lahat ng mga nagabigay sa atin, hindi po tayo yung iba kasi karamihan sa ibang lugar is nag-aawayan pa sila. Sana po maging tayo, pasalamatan natin kung ano po yung napunta sa atin. Ayun, opo, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am May. Ingat po kayo dyan. Thank you po, and God bless po sa inyo rin. Maraming salamat po. Ang nakausap po natin ngayong hapon, si Ma'am May Duldocom, ang barangay kagawad po ng San Jose, dyan po sa General Santos City. Dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po programang Break Time nila kay Deo Macalma at ni Miss Thea Petrocorbus. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay